Praise the Lord. Good afternoon, my dearest brothers and sisters, good people of Zamboanga and entire Mindanao. We love you so much, and our dearest Jesus loves you more. Hallelujah. Praise the Lord. Let us pray. Father, dearest, in the name of my dearest Jesus, I beseech you, Lord, bless my dearest fellow countrymen here in our country, especially Mindanao. Did they believe thy good news, that you love them so much, O Lord? Cast out unbelief and dust from them, and by the power of darkness, touch also my dearest brethren, my dearest fellow countrymen in Luzon and Visayas, and the people throughout the world. By the power of darkness, cast out unbelief and dust from them, in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Be seated, please, my dearest brethren. Minamahal ang lahat ng tinuturo ng mabait na Diyos sa Kanyang Holy Bible, aming tinuturo sa lahat ng mga tao sa buong daigdig, dahil ito po'y nakakabuti sa lahat. Do not ever entertain any thought that we are after money. Just use our simple logic. Sa entire Mindanao, mga 8 provinces or 9 provinces. More or less 50 million, not enough for the amount you are going to spend. Hindi kakasya ang 50 million sa among krusadahan sa more or less 9 o 10 provinces. Dahil marami kami. We are more or less 150. Maraming sumasakay sa aeroplano. Aming mga cars, malaki ang bayad sa barko. So, tithes and offering, especially the new ones, lalo na sa mga baguhan, ang mga bago, mga 5,000 baguhan, new ones, sa 5,000, maayo na lang na magbigay sila ng 5,000 pesos. I-compare sa millions na among gastos, sa aming gastos, kaya malayo yan. Sa iniisip ng ibang mga leader ng sikta, mga sikta, ng aming layunin ay salapin. If I'm after money, I would not leave the US. In America, where my younger brother was a judge in Jersey City, one pastor invited me to speak in his congregation and would give me $50,000. Ilang oras lang, just a few hours to speak in their church, they would give me $50,000. Gamitin pa nila ang aeroplano nila. Aking gamitin, libre. Pag adto sa mga churches sa entire America, sa buong Amerika. Hallelujah! Why am I here? Bakit nandito ako? Dahil ang pag-ibig mas mabigat kaysa materialism. Sa mga bagay na material, they are fleeting. They are nothing. Material things are only means to an end. The end is to reach out the souls by the word of God.
God of power and God of love. Ito'y kailangan natin salapi. Hindi para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng mga tao, upang lahat ng mga tao mamumulat sa katuwanan, sila magmamana ng buhay ng walang hanggan. Di ka makapunta rito kung hindi ka wala kang gamiting pira. As a matter of fact, our loving God mentioned in Malachi chapter 3, verse 7, 8, 9, and 10, and 11. This mission is under the curse. Come back to me. Repent. Give your tithes and offering. I'll receive you unto myself. Bumalik ka sa akin. Tanggapin kita. Sa pamagitan ng handog, love offering, tithes, to prove the sincerity of your love. To prove the sincerity of your love to God. Dahil nagsabi ang mabait na Diyos, if you love me, keep my commandments. I love those who love me. If you love me, keep my commandments. Give to prove the sincerity of your love. Upang mapatunayan mo ang pag-ibig sa Diyos. Dahil iniibig ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang utos. Anong malaga sa iyo? What is precious to you? What is precious to you? You give it to the Lord to prove the sincerity of love to God. And He will love you. 2 Corinthians chapter 8, verse 6, 7, and 8. Kindly read it. You give what is precious to you. Kahit mahirap ka, last money ng byuda ibinigay sa Panginoon. Nakita ng mabait na Diyos na ito'y umiibig sa Kanya. Last money ibinigay. Kahit na bali 2 pesos lang ibinigay. Last money, wala nang kayamanan kundi 2 pesos lang o $2. Dahil sinabi ng mabait na Diyos, maraming nagbibigay in their abundance. Mga milyonaryo magbibigay 100,000. Kulang ang pag-ibig. Walang pag-ibig. Dahil ang tithe yan sa 100,000, sa 1 million ay 100,000. Love offering, kailangan 200,000, bali 300,000. Buong daigdig ay under-recall. Sinumpa ang buong daigdig dahil hindi nagbibigay sa Diyos sa pamagitan ng tithe and offering. Dila, drug addiction, prostitution, patayan, criminality, rape, lahat na ng salot sa buong daigdig, mga bagyo, pispe, volcanoes, lahat ng uri ng kasamaan dumarating sa tao dahil hindi raw sila nagbibigay sa Diyos sa pamagitan ng tithes and offering. Kaya it's biblical, nasa Biblia. May mga cancer, leukemia, TB, diabetes, dahil hindi sila magbibigay sa Diyos. Huwag mag-isip na kami ay after money. Dahil marami po dito mga bankrupt na milyonaryo. May mga cancer, mga leukemia, TB, diabetes, dying of incurable diseases. Bankrupt ang mga milyonaryo, mga milyonarya, bankrupt na. Pumunta sa Jesus Miracle Christ Ministry. Last money, ibinigay nila. Gumaling sila. Ngayon pumalik ang negosyo nila. They are now millionaires, millionaryo ulit. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Gumaling ang karamdaman, gumaling ang bulsa, akit pa sa langit, magmana ng buhay ng hanggan. Amen! Praise the Lord! Kaya rin eh. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6 hanggang 9.
Ano pat naman kami kay Tito na yamang siya nagpasimulan ang una ay siya na rin ang gumanap sa inyo ng biyayang ito. Datapat yamang kayo'y nagsisisagana sa lahat ng mga bagay sa pananampalataya at sa pananalita at sa kaalaman at sa buong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na bagamat siya ay mayaman, gayon may nagpakadugha dahil sa inyo upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Mga mahirap na Kristiyano sa Macedonia, they give liberally. Even last money binibigay nila to prove the sincerity of their love to God. Sabi ng mabait na Diyos, I love those who love me. You can just imagine, the creator of the universe, the richest creator, siya lahat may-ari ng ginto, silver, and gold. Kami lahat sa buong mundo. You can prove your love to Him. He will love you. Anong pagpapala? Anong kayamanan? Hindi lang mansion at yaman ka sa langit, pati dito sa lupa, yayaman ka. Amen! Praise the Lord! Glory! Dahil nagsabi siya, my beloved, sabi niya, my beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Triple blessing, triple spiritual, material, physical well-being. Ika'y lulusog, walang sakit, puno ang bulsa, at nagalangit, nagpagmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Gaano katotoo ang Ebanghelyo ni Kristo? May mga prueba, may mga testigo. Yung sister natin nag-testify kanina, na ilang bisis sa pinagpabaril ng NPA. At nakita ng ating dearest beloved NPS. Baliw na masandata na sinabi sa Biblia, Isaiah 54 verse 17, there's no weapon on earth that will prosper against you if my righteousness is in you. Pag si Kristo ay nasa iyo, walang sandata sa balatang lupa magtagkapal laban sa iyo. Walang sandata, wala! Sa pangalan ni Jesus. 2 times siya ay ng grupo ng primero, 5 NPA. After several months, 10 NPAs ulit. Si Binrel, hindi siya nasaktan, nanigas ng NPA, nanigas ang kamay, hindi na magkakalabit. Natakot ang NPA commander. Sinabi ng ating sister, magsisi ka para lalambot na yung kamay. Nagsisi, bumalik sa normal ang kamay ng NPA commander, at umalis, kumuha na papel, at sumulat. Sinabi ng NPA commander, ibigay mo sa iyong pastor. Sabihin mo, kaya may susuko sa kanya, sa Diyos, upang sila magbago. Ang Diyos ninyo ay totoo. Totoo ang Diyos ninyo. Tama nga naman ang turo ng Rusyang komunismo. Mahimo kang demon possessed. Mawala ang pag-ibig sa iyo. You become a killer, a murderer. For the spirit of Satan will enter your heart. You are bound for destruction in the fires of hell. Walang pag-asa. Tuloy ka sa impyerno. Ang prueba, you commit heinous crimes which are beyond your power to resist. You cannot resist the devil's whims and caprices. You cannot resist the whims and caprices of Satan, because Satan is greater than man. But the moment Jesus enters your heart, you become greater than Satan.
For greater is He that is in us than he that is in the world. Jesus is greater. Amen. Praise the Lord. Mga wise na mga NPA, sabi nila, kami ay susuko. Susuko kami sa inyong Diyos. Ibig nila magbago. Ibig nila langit. Ibig nila kapayapaan, katiwasan, buhay na puno-puno ng kaligayahan. Ang tunay na Kristiyano may Kristo na magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Siya ay nandito ngayon, ang bumaril sa ating sister Miriam Onggo. Sumulat, maaari ito NP Commander, siya nandito ngayon, isa siya sa bumaril sa ating sister, nag-testify kanina. Ito, sinabi niya, Pastor Almeida, Miriam, ito ang sulat ng NPA. Mayong pag-abot, alam namin na nandito na kayo ngayon. Naniwala na kami. Gaano katotoo ang gawain ng Jesus Miracles Ministry. Na ikaw pala ay isang totoo na manugga. Sabi po ng NP Commander, Pastor Almeida, yung binaril ko na sister, sinabi namin, susulat na susuko kami. Mangyari yan, pero ay sinubukan ko lang. Sinubukan namin kayo. Ngayon, halos hindi ako makapaniwala sa nakita namin. Asahan ninyo na walang mangyari sa iyo dahil alam na namin na kasama ninyo ang Diyos. Asahan ninyo na susuko kami. Magkusada man kayo dito sa Mindanao, walang mangyari sa iyo. Pirma, dako ng NP. Yan, sister. Ikaw lang sulat ng NP Commander. Siya nandito ngayon dahil sa Diyos ang pagsuko. Lalantad na sila kung grabe ng faith in God. Mawala na ang doubt. Katulad nag-testify na mga NP Commander na converted dito, ilang buwan mo na sila dumadalo, tinanggap si Kristo. Kung nagbabago, habang nakitang himala, nagbabago, bumabait, hanggang sa naging law-abiding citizens. Mapagmahal sa kapwa, punong-puno pag-ibig ng pag-ibig ni Kristo. Amen, praise the Lord, hallelujah. Now it's our time to know man's religions that have ruined billions of people throughout the world. They are now in the fires of hell. Billions na mga tao nagkabit ng mga reliyon sa buong daigdig, nasa impyerno lahat. Salamat sa ating mga brother Muslims, hindi sila tonto, hindi sila daya, hindi na sila natakot. Sa Biblia, totoo, Diyos ang kailangan mo, Espiritu ang Diyos ang kailangan mo. Iman basta with the Spirit of God, iman without the Spirit of Christ is not the best. Hallelujah, you need the Spirit of the living God. You don't need power from on high. Power, we need power to resist the devil, to overcome the devil, not to succumb to the winds and caprices of the devil. Be an overcomer. You need the Spirit of the living God. Hallelujah, praise the Lord. Because the moment you believe the gospel, the power of God unto salvation, repent of your sins. When your sins are forgiven, your sicknesses, be it cancer, leukemia, leprosy, AIDS, all of the sicknesses will be healed in the name of Jesus when your sins are forgiven. Amen. Praise the Lord, hallelujah.
There is Jesus sent forth His Son to suffer and die in Calvary to grant unto us eternal life, to impart to us power from on high. In Luke 24, verse 49, kaya narinig, "Tarry ye in Jerusalem until you're endued with power. When the Holy Ghost is come upon you, you'll have power. As many as receive Him, He give them power to become the sons of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life." Sa oras matanggap mo ang Espiritu Santo, si Kristo matanggap mo, magkaroon ka ng kapangyarihan laban sa kasalanan. Goodbye krimen, goodbye drug addiction, goodbye walang pag-ibig, magkaroon ka ng punong-punong pag-ibig, kapangyarihan, huwag kang gumawa ng kasalanan, puspus ka ng kapangyarihan ni Kristo, ang pag-ibig ni Kristo ay nasa iyo na. Hallelujah! Goodbye kasalanan! Praise the Lord! Hallelujah! Hindi mabago ng tao ang tao. Sermon, hindi makabago sa tao. Universities, congresses, kings, conquerors, hindi na bago ang tao. Mga bilanggo, hindi nagpabago. Patuloy ang kasamaan. Ngunit kay Kristo, tiyak, magpabago ka. Hallelujah! Magpabago ka. Hallelujah! Praise the Lord! For as many as receive Him, He give them power to become the sons of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life. You know the Spirit of the living God. For I have not given you the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Espiritu ng Ginoo, kapangyarihan, galing sa Diyos. Espiritu ng pag-ibig, magkaroon ng pag-ibig sa kapwa. Hindi ka papatay dahil meron kang kapangyarihan. Umibig sa kapwa. Nandiyan na ang Espiritu ng Diyos, kapangyarihan, gagawin ang gusto ng Diyos. O may kayakit sa langit, magbabana ng buhay, ng langgang. Hallelujah! Praise the Lord! From the book of St. Luke chapter 24, beginning with verse 45. Then opened he their understanding that they might understand the scriptures, and said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations beginning at Jerusalem. And you are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Amen. Praise the Lord. John chapter 1 verse 12. As many as receive Him, He give them power to become the sons of God and daughters of God. It's a power. Kapangyarihan, tanggapin mo si Kristo. Kapangyarihan laban sa demonyo, laban kay Satanas. Hallelujah! You can overcome the devil and resist the devil. Amen. In the name of Jesus, praise the Lord. Hallelujah! Kaya, read it. Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Datapat ang lahat nang sa Kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Huwag kayong tiwala sa Tagalog translation. Daya. Hindi karapatan. Power. It's power. Power. Acts 1:8, when the Holy Ghost is come upon you, He'll have power to overcome the devil. Even bullets cannot penetrate your body if you have power from on high. Brother Jerry Morelio, akin ang dyaryo. Brother Jerry Morelio, binaril mo shopper. Scratch lang dito. Point blank, malapit lang, binaril. 30 caliber, pati shotgun. Pagbaril, halos matumba si Brother Jerry Morelio. Iba yung si Brother Melchor Arena. Iba pa yung brother. Ang dyaryo, akin ang dyaryo. Sila bumaril, ang dalawang dapel nga matay. May shotgun, may 30 caliber, binaril si Brother Jerry Morelio, ang bumaril, sila nang matay. That's right. For our God is God. Yes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sino hindi maglilingkod sa Diyos? That's right. Langit ka na, ingatan ka pa rito sa lupa. Amen. Gagaling pa ang cancer mo. Lagay natin diabetes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Tell me. Read it. John 8:51. If you follow my commandments and keep my saying, you shall never see death. Hindi mo makita ang kamatayan. Hindi ka dadaan sa libingan. You'll go to heaven alive. Buhay ka dahil sa langit upang magmana ng buhay na walang hanggan. Katulad ni Prophet Elijah, umakit sa langit, buhay. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Juan Kapitulo 8, versikulo 51. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad sa aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Lahat magsabi, praise the Lord. Ito sa People's Tonight, Mindanao News, Morelio, left panel, shows greasing wound on his left chest. Shortly after he received one greasing treatment at PGH right, a theologist Miracle Crusade member point to blood smudge on Morelio's undershirt. Jesus saved me from Holdupper's bullet, says James I. Beber. Scratch lang, konti. Ngunit dito mismo, natumba siya sa lakas, impact ng bala. Kung yun tumalab, hindi siya matumba. Nakatayo lang, hindi magganon. Matumba siya para mamatay. Ngunit ang namatay, ang Holdupper namatay. Praise the Lord, glory to God! Kaya sabi ng mga Diyos, that's not my anointed. Amen. That's right. And do him no harm. That's not my anointed. May nagsabi, mga pastor, false prophet, si Pastor Almeida, nangabaliw ang mga pastor na yan. That's right, amen. Hallelujah. Baliw! Sinabi sa akin lang sa TV, bulang propita, false prophet. Mga pastor na nagturo, nangabaliw. Isang member dito, teenager, 16 years old. Sabi, sinungaling! Liar daw ako, liar. Karakada ka na baliw. Ang kanyang kamag-anak, dinala, nagsisi, I prayed for her, gumaling, napalaya, pagkabaliw. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Maraming mga prueba upang magtunayan na ito ang ating kailangan. Espiritu ng Diyos. You need the Spirit of the living God. Amen. Hallelujah. Minamahal, lahat ay biblikal. Ang demonyo sa Satanas, hindi ka dahil sa kapangyarihan. Kasalanan, magbabago ka na. You need the Spirit of the living God. For as many as receive Him, He gave them power to become the sons of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life. The moment Jesus enters your heart, you have the Spirit of God. If you cherish the truth you found, receive during our crusades, when you attend, always, regularly, faithfully, come and listen and receive faith from God. Faith comes from hearing and hearing by the word of God. Hindi galing sa ating paniniwala, galing sa pakinig ng salita ng Diyos. Narinig mo, the word of God, narinig mo. Ang Espiritu ng Diyos na nandiyan, it will bear fruit. Katulad ng santol, umangga, lagyan mo fertilizer. May araw, may ulan, it will bear fruit. Katulad ng Espiritu Santo na sa iyo. Lagi kang dumadalo, you're faithful, you love righteousness, you love God, you love the truth, you love salvation. Ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo, it will bear fruit. The nine fruit of the Spirit. Joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Against such, there is no law. But therefore, nito, mahalaga ito, pinimportan po ito, laban dito ay walang batas ng kalikasan, ng kamatayan. Walang batas ng kalikasan, ng kasalanan. Batas ay is the law of nature of man to commit sin. Is the law of nature of man
to die and be thrown into hell. It's man's nature, human nature. Mamatay, tuloy sa impyerno as a sinner. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. But the moment you have the Spirit of God, at bubungay ito na siyam na bunga ng Espiritu Santo, minamahal, you'll rejoice. You are over and above the law of sin and death. Sa ibabaw ka na ng batas ng kamatayan. Ibabaw ka na ng batas ng kasalanan. Hindi ka na magkakasala. Hallelujah! May kapangyarihan ka na lumaban sa kasalanan. Lumaban ka sa Satanas. Dahil ang kasalanan, siya ang magdala sa iyo doon sa impyerno. Sa apoy ng impyerno. Ang iyong kasalanan, magbibigay ng cancer, leukemia, TB, diabetes, impyerno, salot, problema, heartbreaking problems. Lahat ang uri ng problema ay galing sa kasalanan. Ngunit sa oras na ang Espiritu ng Diyos matanggap mo dito, mamunga ng siyam na bunga ng Espiritu Santo, joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Against such there is no law. You become over and above the law of sin and death. You can trample when sitting against Satan. For the Spirit of life in Christ Jesus will make you powerful against the law of sin and death. You are over and above the law of sin and death. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the law of sin and death. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Wala ang nityo ng kamatayan. Nung araw, you're bound to die and be thrown into hell. Kandidato ka sa impyerno as a sinner. Ngayon, if you're in fire, people ka, dalo na dalo, dalo na dalo. Hindi na ka nadaan sa libingan. Goodbye kamatayan. Goodbye kasalanan. Dadaling ka sa langit buhay. Magpamana ng buhay na walang hanggan during the rapture. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bakit? If you're on fire, you're sincere, you're people, Christian, you love God so much, bullets cannot penetrate your body. Magplano, sa bahay pa, batuhin ka ng granada, ang granada sa bahay pa ng planong masama sa'yo, doon puputok sa kanila. Pati pamilya, patay lahat sila. Hallelujah! Nakakatakot, hallelujah! Praise the Lord! Ibig ng Diyos na lahat ay maligtas, lahat ay lumapit sa Kanya upang agad sa langit magmamana ng buhay ng langgan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Matthew 17, verse 16 up to 21. Bakit gumagaling ang cancer ninyo? Bakit millions gumagaling dito pati sa Amerika? No, kayo nanalangin sa Amerika. Millions ang gumagaling. Bakit? Dahil sumusunod kami sa oras ng mabait na Diyos na kailangan magpuasa, kailangan malangin, hindi kumakain. Sa oras ng preacher magpuasa, 40 dias walang tulog-tulog, hindi kumakain, halos na hindi uminom ng tubig. He becomes perfect before God. When he prays, God will answer. In the name of Jesus, hallelujah! Kapag nalangin ng Diyos ay tutugon, hallelujah! Praise the Lord! Kyle, read it in Tagalog. Mateo Kapitulo 17, versikulo 15 hanggang 21. Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya'y nasusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya'y dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya at ang batay gumaling mula ng oras ding yaon. Nang magkagayoy nagsilapit na bukod ang kanyang mga alagad kay Jesus at nagsabi, Bakit ba hindi namin napalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat. 21. Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng pananalangin at ayuno. Sa Lucas 10, 9, 17, 19, nag-utos sa mga Kristiyano ang mabait dating Panginoong Hesus. Preach the gospel. Heal the sick. Tingnan niyo mga mahal, my dearest brothers and sisters. Nag-utos sa mabait na Diyos
na nagkatawang tao, mangaral ng Ebanghelyo, pagalingin ang may makaramdaman. Bakit ang karamdaman ay bunga ng kasalanan? Sa oras, mapatawad ang kasalanan mo after baptism in Jesus' name, your sicknesses will be healed. Lucas 10, 9, 17, 19. At Mark chapter 2, verse 3 and 4. Kindly read it. From the book of St. Luke chapter 10, beginning with verse 9. And heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. Verse 17. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall the enemies hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in heaven. Let us have a praise the Lord. Nag-utos na 70 ka mga Kristiyano, ordinary Christians. Heal the sick. Tell them that the kingdom of God is nigh unto them. Sabi ng Panginoon sa Matthew 16 verse 18, Peter, upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Ang demonyo si Satanas, impyerno hindi magtagumpay laban sa iglesia ng Diyos. A perfect church without blemishes, without wrinkles, spotless, that will be brought to heaven. Church, minamahal, ay kayo, tayo, nagkatagap ng Espiritu ng Diyos. Habang nagpupuri, nagbabago ka unti-unti, day to day, from victory, from glory to glory, marami kang himala makikita, nagbabago ka, nagkaroon ka ng pananampalataya, umibig ka sa kapwa, umibig sa Diyos, you become a law-abiding citizen, hallelujah! You become a part of the church of the living God. 1 Corinthians chapter 1 verse 2, unto the church of God which is called and sanctified in Christ Jesus our Lord, called to be saints. Ang church ay mga santo, mga santa, galing sa lusag ng kasalanan, katulad ni Mary Magdalene, 7 ang bana, 7 ang asawa, adulterer, lalakiro, nung natanggap si Kristo naging santa. Si St. Paul ay killer, murderer, nung natanggap si Kristo naging santo. Siya naglingkod sa Diyos naging santo, pumait na. Dati-rati ako ay salbahe, natanggap ko si Kristo, pinabait ako ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Maraming mga NPA. Imalip, Abu Syam, Imilip dito. Maraming mga membro dito, natanggap si Kristo, sila nagbabago, nakita nila, makaramdaman nila, ay gumaling sa panalangin lamang, nagbabago sila, nagkaroon ng pag-ibig sa kapwa, nagpapatunay na ang langit naghintay sa mga taong maniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah! Si Brother Edgar Arisgado, kindly come forward, Brother Ed. Teacher of the doctrine of communism, testify how you were converted. Paano converted? Grabe yan. Small but terrible. Mga truck, buses, higa siya sa kalsada, higa. Para buses, stop during the demonstration. Titigil ang mga buses, higa sila sa kalsada, highway, sa EDSA, higa sila. Kunan ng magbarikid, gawin katawan nila, magbarikid. Kylie. Totoo po yung mga minamahal, talagang labis-labis ang aking pasalamat sa ating mahal na Panginoong Kristo. Alam niyo po minamahal, way back 1983, nung ako po'y wala pa sa gawain ito, ako po'y napabilang sa tinatawag na Kabataang Makabayan doon po sa Manila at nagtuturo po ng katuruan na walang Diyos, ang doctrines of communism, na ito po'y pinangungunahan sa katuruan nila Karl Marx, Lenin, ni Mao Zedong, nila Stalin, nila Engels, na naniniwalang kailanman ay walang Diyos. Kinakailangan na ang tao'y makibaka, kinakailangan ang tao, ang bayan, kinakailangan tumahimik sa pamagitan ng pagpula ng silangan. Alam niyo po, nung araw, lagi kaming nasa Mendiola, sa liwasang Bonifacio. Ako po'y may daladalang granada, pillbox, molotov bombs. Yan po ang aking daladala nung araw, Indian pana, mga minamahal. Wala po akong dala ng salita ng Diyos. Ang aking mga sandata nung araw ay pawang pumapatay. Ngunit nakila ang Diyos sapagkat sa gawain ito, ang aming daladala, sandatang bumubuhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nung araw, mga minamahal, hindi pa ako naniwalang may kaluluwa ang tao. Sapagkat ang katuruan ng komunismo, upang maging mapakinabang ang iyong buhay, dahil wala nga pong kaluluwa, ialay mo sa masa. Ano po yung masa? Yung aping uri ng lipunan.
Kaya nga po nung araw mo minamahal, sinasakripisyo namin aming buhay para lamang po sa kapakanan ng ating bansa. At nariyan pong naranasan namin kapag kami mag-rally mga minamahal, Wilgam Bayan, dumadapa ang inyong abaglingkod sa lansangan. Nariyan po mga minamahal na kung saan-saan po kami napupunta, nagsisigaw na ang tao, ang bayan, baril ang kailangan. Ngunit isang araw mga minamahal, nakila ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga po sa banal na salita, you have not chosen me, but I have chosen you. Nung araw, isa ako sa umuusig sa gawain ito. Kapag nakakita ako ng sticker nakadikit sa jeep, Jesus Miracle Crusade, ang sabi ko, ito na naman. Panibago na namang panluluko to. Ang ginagawa ko, sinisimplihan ko yan, kinukuskus ko yan, tinatanggal ko yan, mga minamahal. Hindi ko alam. Darating ang araw, dadalhin ako ng Diyos sa gawain ito, mga minamahal. Ginamit ng ating mahal na Panginoon. Ang isa kong kasama, nasagasaan ng bus, durog ang dalawang paa. Nakakonfine sa orthopedic hospital. Wala nang pag-asa, mga minamahal. Dumating sa kanyang buhay, mga minamahal, dumalaw ang mga kapatiran, membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. 3 membro at nagsabi sa kanya, iniibig ka ng mahal na Panginoon. Hindi siya naniniwala, mga minamahal. Ngunit ang sabi ng mga kapatiran natin, patutunayan namin sa iyo na ang Diyos ay totoo. Tanggapin mo siya sa oras na ito. Kami manalangin sa iyo. 3 araw mula ngayon, makakalakad ka sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po, may namahal siya nang po walang pag-asang makalakad. Dadurog ng kanyang dalawang paa. For operation, putulin ng kanyang dalawang paa. Lagyan ng tubong stainless. Wala na siya. Hindi na siya makalakad. Mga kapatid, ngunit nung tinanggap niya ang ating mahal na Panginoon, nung oras na yun, nung siya pinanalanginan, mga minamahal, naigalaw kaagad niya ang kanyang dalawang paa. At pagdating ng 3 araw, siya po'y pinalakad ng ating mahal na Panginoon Jesus. Nung kami magkita, mga minamahal, may daladala na siyang Biblia. 2 kasama kong mga NPA, kasama-sama na rin niya dito sa Jesus Miracle Crusade. Ako'y galit na galit sa kanila. Akala ko nabayaran, mga minamahal. At nagpatotoo sila sa akin. Hindi po ako naniniwala dahil ako po nung araw ay manlalaro ng chess. Naglalaro ako ng chess tournament, mga minamahal. Sa Cubao, yung mati ang itim sa 2 sulong, yan ang aking sideline. Hawak-hawak ko yung bishop. Ang sabi niya, ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, kung walang Diyos, sino ang nagpalakad sa akin? Umiiyak siya sa aking harapan habang naglalakad. Normal na normal, mga minamahal. Walang saklay, pinalakad siya ng ating mahal na Panginoon. Ngunit ang dahilan sa aking yabang, sa aking pride, kinuha ko yung bishop ng chess. At ang sabi ko, ang galing ng Diyos mo. Lumpo ka na, pinalakad ka pa. Patunayan mo ngayon sa harapan ko na totoo ang Diyos niya. Itong bishop na to, ipagawa mong pandesal sa aking harapan. Kapag hindi naging tinapayan, tumakbo na kayo. Binunot ko pa yung aking bullpen. Ang bullpen ko nung araw hindi sumusulat, bubutas, double blade ang laman, mga minamahal. Bala ko silang paglulundagin at pagsasaksakin. Ngunit, mga minamahal, totoo ang Diyos sa gawain ito. Mga minamahal, tumayo yung dalawa niyang kasamang aktivista, kasamaan ko rin nung araw. Sila po'y nagpatotoo na ang Diyos ay totoo. At ako po'y nagmura ng nagmura. At ang sabi ko, humanda kayo ngayon. Kapag hindi naging pandesal itong bishop, pagpapatayin ko kayo. Nung oras na yung may mahal, nagtaka ko. Dahil hindi ko maigalaw ang aking katawan. Naramdaman ko parang may malalaking kamay. Humawak sa aking katawan, piniga ako, mga minamahal. Hindi ako makahinga. At nakita ko aking sarili. Hallelujah. Dati-dati hindi ako naniwalang may kaluluwa ang tao, mga minamahal. Ngunit nakita ko ang aking katawan, mula paa hanggang ulo, lumalabas ang iba't ibang kulay ng mga usok, mga kapatid. Nagdilim ang aking paningin. Nung bumalik ang aking malay, ako po'y tumba na. Bagsak ako sa kalangarapan. Doon ako sumigaw na totoo pa lang may Diyos. Ipagdasal niyo ako. Simula noon, 1985, tinanggap ko ang ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, mga minamahal, pinaglingkuran ko ang Diyos. Ito ang tunay na paglilingkod sa masa, sa pamamagitan ng pag-ibig na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Cancer of the brain ng aking kapatid, may taning na 6 na buwan. Pinagaling ng Diyos sa gawain ito. Kaya kami narito, mga minamahal, matapang, malakas ang loob na nagsasabing ang Diyos ay totoo, sapagkat naranasan namin sa aming buhay. Napakadakila ng ating mahal na Panginoon. Ang papurit pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Let us say, praise the Lord. 2 Corinthians 6:2. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon ang kaligtasan. Sigurado, if you want to go to heaven, it can be proven beyond any shadow of doubt. If you attend always, you can be sure that you are going to heaven. Dahil sinabi sa Hebrews 2:3 and 4, pagkatapos na patawad ang lumpo sa pamagitan ng pananampalataya, ang kanyang kasalanan na patawad, siya ay gumaling lumakad. Napatawad, gumaling, nangulugan na ito ang Ebanghelyo ni Kristo kapangyarihan upang ikaw maligtas sa impyerno. Sa mga apir, mga kidnapper, mga killer, mga mother, ligtas ka!
sa kamay ng Diablo, patunay na ikaw akit sa langit, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. You can sing if you want. Dearest Jesus will enter your hearts. I surrender all. Mayroon pa ba mahigit na kayamanan, kalagayahan, kagalakan, ang langit at buhay na walang hanggan? Kahit anong sakit, hindi gagaling pag kayo maglingkod sa pamatang Diyos. Pumunta rito. Baliwalang kayamanan, tanggapin si Kristo. Our dear Jesus, let him into your hearts. Dear Lord Jesus, dearest Jesus, I surrender, I surrender, I surrender. Dear Lord, dearest Jesus, I need you as my Savior.
You, my dearest peoples of the world, because this is on satellite in faraway countries, on your televisions, touch your television screens, dearest peoples of the world, my dearest fellow countrymen in your homes, in your televisions, touch your TV screens and say, dearest Jesus, I need you as my Savior. Come into my heart, save me from my sins, from my sickness and diseases, from my heartbreaking problems. Father, dearest I pray, Jesus, and forgive my sins, O Lord God. I need you, my dearest Jesus. I will serve you, Lord. Hallelujah, hallelujah. I need you, my dearest Jesus. Dito minamahal, my dearest brothers and sisters.